Ang tatalakayin natin ngayon ay ang panahon ng Renaissance at mga ambag ng Renaissance sa iba-ibang larangan. Ang Renaissance ay mula sa salitang Pranses na nangangahulugang muling pagsilang o rebirth, muling pagkamulat, muling pagkabuhay, at pagpapanibago o revival. Sumibol ito noong 1350 hanggang 1550. Umosbong sa Italia at kalaunan ay kumalat sa buong Europa. Sa panahong ito muling pinanatili at pinanumbalik ang mga sinaunang kulturang klasipikal ng Gresya at Roma na nakapagdulot ng sigla sa kaisipan ng Europa at nagbigay daan sa maraming pagbabago sa larangan ng sining, arkitektura at iskultura. Mga ambag ng Renaissance sa iba-ibang larangan: A. Sa larangan ng sining at panitikan. B. Sa larangan ng pinta. C. Sa larangan ng agham. Francesco Petrarch, il 34 y 374. Italianong manunulat na tinawag na ama ng humanismo. Mahalagang naisulat niya ang akdang pampanitikan na His Sonnets to Laura na isang tula ng pag-ibig para sa kanyang pinakamamahal na si Laura. William Shakespeare, 1564-1616. Makata ng mga Makata. Ilan sa mga sinulat niya ang kilala at tanyag na dula na pinamagatang Julius Caesar, Romeo at Juliet, Hamlet, Anthony at Cleopatra at Scarlett. Naging tanyag na manunulat sa ginintuang panahon ng Inglaterra sa ilalim ng pamumuno ni Reina Elizabeth. Giovanni Boccaccio, 1313-1375. Isang Italianong kaibigang matalik ni Petrarch. Ang kanyang pinakamahusay na obra maestrang isinulat ay ang Decameron, na tawag na koleksyon na nagtataglay ng 100 nakatatawang salaysay. Sumasalamin ito sa pananaw ng tao sa kanyang sarili at kakayahan. Desiderius Erasmus sa 1469-1536. Manunulat na Olandia na tinaguriang prinsipe ng mga humanista na may akda ng In Praise of Folly na tumutulig sa hindi mabuting gawa ng mga pari at mga karaniwang tao. Desiderius Erasmus. Niccolo Machiavelli, 469-27. Diplomatikong manunulat mula Florence, Italia. Siya ang may akda ng The Prince. Napapaloob alat na ito ang dalawang prinsipyo. Ang layunin ay nagbibigay matuwid sa pamamaraan. Wasto ang nilikha ng lakas. Miguel de Cervantes, 1547-1616. Don Quixote de la Mancha, aklat na kumukutya at ginagawang katawa-tawa sa kasaysayan ang kabayanihan ng mga kabalyero noong panahong medieval. Sa larangan ng pinta, Michelangelo Buonarroti, 1475-1564. Pinakasikat na manlilihok ng Renaissance mula sa Italia. Una niyang obra maestro ay ang estatwa ni David. Ipininta niya sa kisame ng Sistine Chapel ng Katedral ng Batikano sa paanyaya ni Papa Julius II ang kwento sa banal na kasulatan sa pinagmulan ng sandaigdigan hanggang sa pagbaha. Pinakamaganda at pinakakilala niyang likha ay La Pieta, isang estatwa ni Cristo pagkatapos ng kanyang krusipiksyon. Leonardo da Vinci, 1452-1519. Italianong pintor na hindi makakalimutang obra maestro niya ang Howling Hapunan na nagpapakita ng Howling Hapunan ni Cristo kasama ang kanyang 12 disipulo. Siya ay isang henyong maraming nalalaman sa iba't ibang larangan. Hindi lang siya kilalang pintor kundi isa ring arkitekto, iskultor, inhinyero, inventor, siyentista, musikero at pilosopo. Rafael Losanti, 483-1520. Ganap na pintor, perpektong pintor, pinakamahusay na pintor ng Renaissance mula sa Italia, kilala sa pagkakatugma at balance o proporsyon ng kanyang mga likha. Ilan sa kanyang tanyag na gawa o obra: Maestrang, Sistine Madonna, Madonna and the Child, at Alba Madonna. Ang estatwa ni David na ginawa ni Michelangelo Buonarroti. The Last Supper, hindi malilimutang obra ni Leonardo da Vinci. La Belle Jardinière, 1507. Isa sa sikat na obra na ginawa ni Rafael. C. Sa larangan ng agham, Nicholas Copernicus, 33-1543. Kilalang Polish na naglahad ng teoryang Copernican. Sa pag-ikot ng daigdig sa aksis nito kasabay ng ibang planeta, umiikot ito sa paligid ng araw. Pinasinungalingan ng teoryang ito ang tradisyonal na pag-iisip na ang mundo, ang sentro ng sansinukob na matagal ding tinangkilik ng simbahan. Galileo Galilei,
1564-1642. Isang Italianong astronomo at matematiko. Malaki ang naitulong ng kaniyang naimbentong teleskopyo para mapatutuhanan ng teoryang Copernican. Sir Isaac Newton, 1643, 17 and 27, tinaguri ang higante sa siyentipikong Renaissance na nagmula sa Inglaterra. Ipinaliwanag niya na ang gravitasyong ito ang dahilan kung bakit bumbabalik sa lupa ang isang bagay na inihagis pataas o batay sa kanyang batas ng universal gravitation. Ang bawat planeta ay may kani-kaniyang lakas ng gravitasyong at siyang dahilan kung bakit nasa wastong lugar ang kanilang pag-ino. Ang mga pangyayaring naganap sa panahon ng Renaissance ay nagbigay daan sa pagyaman ng kabihasnan ng daigdig dulot ng malawak at maunlad na mga pag-aaral, pagmamasid at pananaliksik. Ang transisyong ito ay nagbigay daan rin sa pag-usbong rebolusyong intelekwal at malawak na kaalaman sa daigdig, bunsog ng malayang pag-iisip at pagpapahayag ng bawat individual. Pagbabagong dulot ng yugtong ito ay nakatulong sa pagsulong at pagbubuklod-buklod ng mga bansa sa katotohanang ang pagpapahalaga sa kalayaan at kabutihan ay nauukol sa sangkatauhan